Ang generative AI ay isang uri ng artificial intelligence na nag-generate or produce ng bagong data, images, sounds, text, or iba pang forms ng content based sa patterns and models learned from past data. Ito rin ay tinatawag na creative AI dahil ito ay may ability na lumikha o mag-create ng bagong mga bagay na hindi pa natututunan o nauunawaan ng artificial intelligence sa pamamagitan ng traditional na programming. Examples ng generative AI ay ang language models like GPT, neural networks for generating images like StyleGAN, and other systems for generating lyrics, music, and more. Okay, let's discuss generative AI. Ito isa sa mga example ng mga language model. Ito ay tinatawag na GPT or Generative Pre-trained Transformer. So, ano itong GPT? Ito ay isang uri ng language generation model. Pag sinasabi nating language generation model, ito ay uri ng artificial intelligence designed na mag-produce ng text or statements na may pagkakatulad sa natural na pagsalita ng tao. Ang layunin ng language generation model na ito ay upang makagawa ng mga sinusunod na mga teksto na maaring magmula sa mga simpleng pangungusap hanggang sa mahahabang mga artikulo or kwento. Karaniwang ginagamit ang mga ganitong modelo sa mga applications tulad ng pagbuo ng mga chatbot, pagtugon sa mga tanong, at pag-generate language text at marami pang iba. Ang GPT ay dinevelop ng OpenAI. Bale, ang OpenAI ay isang artificial intelligence research laboratory na may mga researchers at engineers na nag-work to advancing artificial intelligence para sa safe at makapagbibigay ng mga benefits. Ang OpenAI din ay known for developing and advancing artificial intelligence models and technologies. Katulad nga ito, yung GPT. At the same time, yung DALL-E, CLIP at iba pang mga AI models and technologies. Ang GPT models ay based sa tinatawag na transformer architecture. Ito ay isang uri ng neural network na kilala sa pinaka-epektibo sa pag-process ng sequential data katulad ng language. Ang primary function ng GPT models ay natural language processing or tinatawag na NLP, na kung saan ito ay trained sa large datasets ng mga text para maintindihan ang structure, context at semantics ng human language. Kapag ito ay trained na, ang GPT models ay makapag-generate ng mas klaro at makadetermine ng context na may appropriate text. Pwede siyang mag-translate ng languages, magsagot sa mga tanong, mag-summarize ng documents, at mag-perform ng other related or language-related tasks. Ang GPT ay may iba't ibang version. Dito, tignan natin at discuss ang milestone ng GPT. Okay, now, discuss natin yung milestone ng GPT. Noong 2018, yung OpenAI ay nag-introduce ng ChatGPT 1. And the following year, 2019, nirelease yung ChatGPT 2. Ito ay larger at powerful version na kung saan nabigyan ito ng malaking atensyon dahil ito ay may malaking potential na gamitin para sa hindi wasto at mag-generate ng mga misleading ng mga content. Tapos, the following year, 2020, nirelease naman yung ChatGPT 3. Ito ay largest and most powerful version din at may 175 billion parameters. Ito ay may significant advancements in natural language understanding and generation. Tapos, sa 2021, patuloy pa rin ang pag-research at pag-apply ng ChatGPT 3 sa iba't ibang industriya, including yung chatbots. Kung inyong masasaksihan or na-experience, mostly pag nag-research kayo sa website or mga online marketplace, may magpa-pop up doon ng chat for you to communicate about sa query nyo at iba pang tanong. So, also, pag-generate ng content at of course, pag-translate ng language. Sa pag-translate ng language naman, marami rin ngayong mga applications na tinatranslate yung wika from one language to another. At dito sa version ng GPT ay sa pag-research ko, meron ng version 4. Still, patuloy and ongoing research up to the present, 2024. Research pa rin at development sa field ng
NLP na kung saan ang ChatGPT serves as a foundational model for further advancements. So kaya prepare tayo for more powerful versions and more parameters. I expect ito na very mind-blowing at ang buong mundo ay mag-amaze at magugulat sa more advanced na GPT in the coming years. So let's see the updates and the latest. So pag meron kayong comments or questions, post lang. And nga pala, I invite you to subscribe para ma-update sa technology dahil sa Explore Tech, ma-explore natin ang mundo ng teknolohiya. Maraming salamat and thanks for watching.